Ayun mga kabady, no, welcome back ulit sa ating YouTube channel at panibagong araw, panibagong upload tayo sa part 2 ng pag-reaction natin kay Kuya Marciano TV 2.0 at continue natin yung hindi natin natapos na part sa pag-interview niya sa kababayan natin sa Singapore. Kaya mga kabady, wag na nating patagalin, kaya tara, let's go! Sa tama. Kasi alam naman natin ang tama eh. Huwag tayo magbulag-bulagan. Yung iti-twist natin ang kwento. Parang gagawin nating mali. Para lang siguro kung may galit tayo, kung kanino, ganyan. Huwag nating dalhin sa ano yung galit natin, yung parang makapaghigante. Tapos gagawa tayo ng kwento, ibang kwento, ganun. Siguro yung sa tama. Sa kapag sa charity, kasi alam naman natin kung anong ginagawa eh. Charity talaga. Kaya dapat yun ang i-promote na lang. Huwag na yung away. Kasi kami mga as a reactor din minsan, hindi rin maiwasan na pag na-react namin, ako content namin. Kasi ako bilang isang reactor din, issue talaga tinatopic ko para malaman din natin yung katotohanan. Kasi minsan may mga iba-ibang komento, and then makikita mo kung sino magiging problem. Pero tama naman sinasabi niyo, ma'am, always promote dapat yung charity. Agree ako doon. So ano mapapayo niyo pa sa mga anti-kalingap ngayon, and yung mga pilit na sinisira sa kalingap, ano po yung mapapayo niyo sa kanila? Tigilan na nila. Kasi hindi naman mo nakakatulong yung ganun eh. Kung isipin, tigilan na yung pagiging antay. Bumalik na kayo kung gusto nyo bumalik. Ano ba makukuha niyo sa pagiging anti? Ano sabi ni Kabayan? Bumalik, tigilan nyo na sa pagiging antay, bumalik na lang yung kung gusto nyong bumalik. Pero ang tanong dyan, tatanggapin pa kaya sila kapag sila ang bumalik sa kalingap? Lalo na't ganyan yung ginagawa. Matatanggap pa ba kaya silang pabalikin pag gusto nila na bumalik sa kalingap? Hindi na. Sa totoo lang, once na bumalik ang mga anti-kalingap sa kalingap, malaking gulo ang mangyayari sa community ng kalingap. Maraming mga defender at reactors at mga supporters ng kalingap ang makikipaggulo once na may bumalik na anti-kalingap sa kalingap. Tandaan nyo yan mga kabady. Once na may bumalik na anti-kalingap, yung mga solid defender at mga reactor, hindi imposible na hindi pag-initan si Kuya Val at si Kalingap Rab. Magti-twist yan. Yung mga anti-kalingap na babalik sa kalingap, yung mga pro-kalingap, magiging anti yan, panigurado. Anti-kalingap. Hindi naman kayo bibigyan ni Kapesa ng pera dyan. Si Kapesa lang binibigyan niyo ng pera. Pinyo ko lang po yung akin galing yun. So anyway ma'am, kano pong mapapayo naman sa mga supporters ng Team Kalingap? Ano po yung mga advice na pwede niyo ibigay sa kanila? Ipagpatuloy kung ano yung ginagawa natin sa yung pagsuporta, lalo kay Kuya Bal, kasi alam naman natin na si Kuya Bal talagang punot dulo ng lahat ng ito. Oh. Kaya yun ang suportahan natin. Hindi naman ako against dun sa tinutulungan yung personal na, yung sa tao na yun, pero wag tayo maging fanatic. Ayun. Kasi minsan nagiging worse kasi dahil nagiging fanatics nga, no? Tama. Kasi doon nagsisimula yung nagagalit tayo eh. Sa pagiging fanatic natin. Pero kung iisipin natin yung pag-charity, yung charity talaga, as in charity, walang ibang halong personal na issue. Walang personal agenda, no? Walang agenda, talagang charity lang. Ibigay natin kagawin, kasi para mapalawak na yung matutulungan. Kasi mas maraming tao ang matutulungan kapag doon natin nilagay yung binibigay natin. Hindi yung sa tao. Kasi pag natulungan na yung tao, napapahayan na, napapag-aral na, enough na siguro yun. Oo. Hindi na yung lahat ng pera natin ilalagay natin doon. Paano yung iba? Kung sobra-sobra na sa kanya, ibigay naman natin sa nangailangan. Tama. I-spread natin para mas marami tayong matulungan. Lang. Yun, maganda yung mga payo ni Ma'am Gladys, no? Tsaka maganda din yung maganda din yung ginawa mo Kuya Marciano na hindi lang pang one-sided yung point mo diyan, kundi kung ano man yung pwede nila masabi na positive about sa Kalingap, meron din silang opinion sa mga anti-Kalingap na which is para naman yan sa kabutihan. Hindi naman yung mga pag-interview mo dito sa kanila, kung hindi lang mamasamain ng anti-Kalingap, maganda, may point sila na sana mahinto na yung mga paninira at kung ano man yung mga kaguluhan na pangyayari na to at suportahan na lang kasi yung mga nakikita naman natin sa Kalingap puro naman sa kabutihan eh. Hindi naman sa kasamaan ng mga beneficiary nila. So, sana ganun na lang at maging bukas na lang din sana yung isip ng mga anti-Kalingap sa kung ano yung mga hangarin at mga mithiin ng Kalingap sa mga kababayan natin. So thanks so much, ma'am. At ito nga, meron tayong Jean. Meron pa tayong pangatlong tatanungin. Yung ating sponsor dito. Thank you po. Ito na po yung pangatlong nating interview, syempre. Para makilala nyo po in personal, syempre si Ate Loves Roda. Sa mga solid, isa din siya sa mga solid supporters dito sa Singapore. So, solid Kalingap din po yan. So, hawak-hawak ni Ate yung, ano hawak mo Ate? SM, saka Origin. Origin. So, paano makakorder niyan sa, kunwari, taga Singapore? Paano order? Sino pwede nilang kontakin? Pwede nilang kontakin si Ate na, tapos lang sa akin. Nililay sa'yo? Oh, yun. So, yun, pero Ate na pa rin. Pero kung ikakusapin kayo na si Ate, Pwede nito eh. yun. So,
Okay mo, anong mabibigay mo komento doon? Magbibigay kong komento. Ano ba? Magulo? Pero normal naman ang gulo, kaya sana naman may issue eh. Gulo. Kaso lang, ang hindi ko lang ginusto yung pinatulfo si Kuya Bal. So, do you think deserve mo o hindi? Hindi deserve ni Kuya Bal na iganon siya. Bakit? Kasi, naiiyak tuloy ako. Hindi mo maiwas yung emotion ng mga tao na mapaluha, maramdaman yung sakit din na naramdaman ni Kuya Val. So, bawat isa sa atin talaga may mga kanya-kanyang saloobin at may mga kanya-kanyang hinanakit. O may aksiyate labas. Hindi deserve ni Kuya Bal na iganon siya. Bakit? Kasi, naiiyak tuloy ako. O may aksiyate labas Roda. Pero syempre, hindi deserve talaga ni Kuya Bal yun. Kasi after all, marami na siyang natulungan talaga, di ba? Umpisat pa lang pagpatulfo kay Kuya Bal. Naiyak ka. Naiyak talaga ako kasi, kumbaga, nag-umpisa yung tao sa wala. Tapos inangat lang siya. Tapos ganun ang mangyayari sa kanya. Itinaon pa nila sa kasal ng anak. Kaya, masakit para sa atin. Masakit ba? Na nagmamahal sa kalinga. Masakit talaga. Masakit talaga. Masakit sa part natin, pero isipin din natin kung nasasaktan tayo, mas lalong nasasaktan si Kuya Val at si Kalinga Prab at ang buong Matubang family dyan. Kasi sila yung nasa front eh. Kaya, siguro kahit naman siguro ako, hindi ko rin makakalimutan yun, hindi mabura sa isip ko, hanggat hindi nag-public apologize yung taong gumanon kay Kuya Val. So gusto mo Ano sabi niya? Hindi magiging okay hindi mababawasan yung sakit kapag hindi nag-public apology. At yun nga din yung nasabi ni Kuya Val sa live niya kahapon na kailangan mag-live sila at mag-public apology. Pero ito lang masasabi ko mga kabady, bago natin i-continue to kay Kuya Marciano kasi patapos na din eh. Kahit mag-public apology pa yan, parang ang hirap paniwalaan. Madali lang magbigkas ng salita dito sa harap ng kamera. Madali lang magsabi at magpakita na nagpa-public apology ka na, pero andyan pa din yung pagdududa. Kung sincere ba talaga? Kung totoo ba talaga yung pag-public apology nila? Or sadyang gagawin lang nila just in case na mangyari na mag-public apology sila, may tendency na gagawin lang nila yon para matapos yung issue. Pero ang katotohanan doon mga kabady, real talk lang, kahit mag-public apology yan sila, hindi na mabubura yan. Sa iba na yan yung gusto nila na mag-public apology. Mapapakinggan natin, mapapanood natin yung public apology nila, pero yung lamat nandyan na, yung peklat nandyan na, nakatatak na yan, na kung saan, alam naman natin kung paano sila naging ungrateful na tao pagkatapos tulungan. Ganito na nga yung sitwasyon eh. Ginagaya-gaya pa ni Beyonce yung boses ni Kuya Val. So, madali lang humarap sa kamera at magsabi na, sorry, mag-public apology ka. Pero deep inside nila, hindi natin alam kung sincere yan o totoo yan sila. Na hindi natin alam, after nila mag-live for public apology, pagtapos nun, at makita nila na nareaksyonan natin sila na nakita ni Kuya Val at makapagsabi na nag-public apology na okay na, hindi natin alam sa likod ng kamera kung ano yung reaksyon nila. Pagtatawanan ba? Magiging masaya ba sila? Or magiging okay na ba talaga lahat? Andyan pa rin yung question mark eh. Once na mag-public apology yan sila mga kabady, may tendency na marami ang magre-react dyan na kadramahan na naman yan. Hindi mo na kasi mabago ang katotohanan kung ano yung una yung pinakita eh. Yung una yung pinakita, kawawa kayo, kinaawaan kayo, walang-wala kayo, kung saan na meron na kayo, yan yung ginawa nyo, tapos ngayon, magpa-public apology kayo, for what? Diba? Malaking katanungan pa din. Ngayon, kung mag-public apology man sila, at may mga ibang reactor na ayaw na naman maniwala sa kanila, makikita na ng mga anti-kalingap, malaking bagay na naman sa kanila na may pang-content sila, na which is, may tendency na masasabi nila na naniwala na naman tayo. Baka masabi na naman nila, uto-uto na naman yung mga pro-kalingap. Uto-uto naman si Kuya Val at saka si Kuya Kalingap Prab, nag-public apology lang naniwala ka agad. Na hindi nga natin alam kung ano yung reaksyon at ang tunay na pangyayari sa likod ng kamera na yan. Sa totoo lang mga kabady, kahit mag-public apology yan sila, sa opinion ko lang hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Kasi ilang beses na nila pinakita yung mga kababuyan nila at pangbalasubas nila sa tao na katulong sa kanila eh. So may tendency, hindi man natin alam na darating man yung panahon na mag-public apology man sila. Pero hindi ako sure 100% na paniniwalaan nyo din yan. Ako, opinion ko lang to Di ko lang alam sa magiging opinion ninyo. Andyan na yan eh. Nakaukit na yan. Once na kapag ang tiwala mo mawala, mahirap na ibalik ulit yan. Parang salamin yan. Konting crack lang. Hindi kahit anong glue pa ilagay mo dyan, kahit ano pang pandikit ilagay mo dyan, kahit ano pang pangtapal ilagay mo dyan,
andyan at andyan na, nakatatak na yan. Hindi mo na kailangan mabago yan. At kahit mag-trampoline ka pa dyan, kahit mag-acrobatic ka pa dyan, para lang makuha na naman yung loob na naman ng mga tao, mahirap na. Madali mag-public apology. Kuha ka lang ng cellphone mo, pindutin mo lang, magla-live ka, mag-i-emote-emote ka lang dyan, baka may paiyak-iyak pa, magsasabi na pinagsisihan na ganito ganyan, pero after ng live, kamusta? Sincere ba talaga? Yan ang katanungan dyan, just in case na mag-public apology sila. Public apology din. Dapat bumalik na lang siya sa kay Tulfo para mabawasan yung sakit ng loob ng nasaktan. Bumalik siya doon. Kasi doon siya nag-umpisa, yung umpisa niya doon din niya tatapusin ang mag-public apologize kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab. Kasi ang sakit talaga, hindi. Kahit ako parang hindi ako makahinga pag naiisip ko na siya. Naalala Kaya hanggang ngayon, hindi ako makapagsalita. O yun, so huwag natin bayaan si Ate Lopez Roda. Sorry Ate Lopez Roda. Pero ngayon, nakikita mo naman ngayon ang dahil ngayon talagang sila na ngayon nag-aaway-aaway. Di ba nalalaman na natin kung sino yung nagsimula ng lahat, sino ba talaga saan ba nagka-problema. Kasabihan na karma is digital talaga. Harvest digital. Karma talaga. Yung mga karma yung mga tao. Walang utang na loob. Kaya talagang si Ate. Pero alam mo Ate Lopez Roda, ikaw, anong mapapayo mo naman? Sa mga anti-kalingap ngayon na bumabanat sa kalingap, meron ka bang gustong sabihin sa kanila or advice? Yung mga anti-kalingap, itigil na ninyo. Itigil na ninyo mga hindi dapat hindi bato kay Kuya Bal. Kasi si Kuya Bal naman, pagtulong lang naman ang inaasam niya doon sa mga taong gustong matulungan. So, itigil na yun. Itigil na mga anti-kalingap, itigil na yun. So, tsaka hindi end of the day, ano bang mapapala mo doon, di ba? Pala, tingnan mo ngayon, nagsasalpukan na sila. Pero, Nagbabanatan ngayon, no? Nasaan sila ngayon? pero ikaw Ate, anong mabibigay mo namang advice kay Kuya Bal? May gusto ko bang sabihin kay Kuya Bal? Kuya Bal, wala. Tuloy lang ang gawa. Tuloy lang. Tuloy lang. Laban lang, Kuya Bal. Ipaglaban mo ang dapat mong ipaglaban mo ang karapatan mo para makuha mo yung justisya ng ginagawa mo. Yun, di ba? So, ganda na sinabi natin Lopez Roda. Simple lang yun, pero malalim yun, ha? So, anyway, Ate, for the last, promote pa ulit ang PSM Cafe. Yes, So, ayun mga kabady. At saka group. So much. So hanggang doon lang mga kabady yung interview ni Kuya Marciano. Hindi na niya pinatagal kasi nga maluha-luha at emotional yung last na in-interview niya na which is a sponsor ng Kalingap. So narinig naman natin mga kabady yung mga mensahe nila para sa anti-Kalingap at sa mga pro-Kalingap. At wala naman tayong ibang hinahanga dito kundi yung katahimikan na at matapos na kung ano man yung merong mga issue at sana yung mga antay is tumigil na din. Yan na lang yung gusto nating matapos dyan eh. At iwasan na sana yung mga ganyang sitwasyon na baliktarin yung mga katotohanan para lang may ipanira kayo sa mga tao. Magpakatao na lang kayo at hindi naman na tayo dito mga bata para gawin pang mali yung mga tama na ginagawa naman nila. Kung may mga problema naman sana kayo sa Kalingap, sana ireklamo nyo sa ahensya or sa gobyerno na kung saan, ayan naman ay legal na hakbang. Pero huwag nyo na sanang idaan dito sa social media. At kung may galit, katulad yan ang sinabi ko sa part 1, kung may galit kayo sa tao, puntaryahin nyo, diretsahin nyo yung tao. Hindi yung kung sino-sino pa yung nadadamay dito at marami pang mga taong nadadamay at nagkakos pa lalo ng gulo. So, sana kung hindi kayo masaya sa Kalingap, wag na lang din nyo sanang panoorin pa. At hindi naman kabawasan dyan sa Kalingap kung hindi nyo na panoorin yan. Para na matapos na kasi yan yung mga ginagawa ng mga antay, lalo na si Kapeso is kaka-upload lang ng Kalingap, tapos screenshot niya at gagawa ng issue. So, hindi naman tama yan. So, bakit hindi ka naman NBI, hindi ka naman part ng nakaupo sa gobyerno para silipin kung ano meron sa Kalingap para bigyan ng issue. So, sana, yan lang naman yung hinahangad nating lahat, yung katahimikan at looking forward pa sa Kalingap na mas lalo pa silang tumatag at mas lalo pa silang magiging greedy na ipakita sa mga tao na sumisira sa kanila na hindi naman mali yung ginagawa nila. Na which is yan naman ay nakakatulong naman sa mga kababayan natin at sa mga kapwa natin kababayan sa Pilipinas na kung tutuusin, mas maganda pa nga yung mga tulong na binibigay ng Kalingap kaysa sa gobyerno natin. Asahan natin gobyerno natin, ano yung maitutulong nila, mga dilata, mga bigas, minsan NFA pa. So sana maging masaya na lang tayo sa kung anong meron sa Kalingap. At kung hindi kayo masaya naman sa Kalingap, gumawa na lang din kayo ng sarili nyong content na hindi kayo makakasira ng kapwa ninyo. At kung ayaw nyo man sa nagiging hangarin ng Kalingap, kayo na lang ang gumawa din ng hakbang para ipakita din sa mga tao na mas mabuti
yung ginagawa nyo kaysa sa Kalingap. Ganon na lang sana. At iwasan na lang sana yung bardagulan na may mga nadadamay na ibang tao, below the belt na pananalita, may mga nasasaktan na, lalo na't mga bata nadadamay. At sa mga pro Kalingap din, maging aware din sa mga bawat komento. At wag tayo basta-basta magbitaw din ng salita na ikakasakit din ng kapwa natin, lalo na yung mga pagmumura. Sana maging aware tayo dyan. At isipin din natin yung kapakanan at yung magiging balik at magiging resulta pagkatapos natin gawin yan. So, looking forward din at pinagdadarasal din natin yan na sana magkakaroon na din ng katapusan ito. At alam naman natin lahat ng bagay may katapusan, may hangganan. So sana magiging hangganan nito is yung ikakabuti ng lahat. At tama lang din naman yung ginawa ni Kalinga Prab at ni Kuya Val na nagsampa sila ng kaso para na maaksyonan din yung mga negative na mga nangyayari sa kanila. At dahil sobra-sobra na din, kailangan na din nila umaksyon at aksyonan yan. Kaya sa mga Kalingap, magpakatatag lang kayo at hindi naman bulag yung mga karamihan sa kung ano yung ginagawa ninyong tama. Malayo man kami sa inyo, katulad ko, isa din akong OFW na naging defender ng Kalingap simula nung nagpatulfo. Malayo man kami pero andito lang din kami para samahan kayo at damayan kayo sa kung anong merong laban kayo. Laban ninyo, laban din natin to. At yan nga ang kataga ninyo, di ba? One Kalingap, one family. So, para saan pa ang kataga nyo na yan kung hindi namin kayo sasamahan sa ganyang sitwasyon? At andito lang din kami kahit malayo kami. Handa kami magparamdam at ipakita yung suporta namin sa Kalingap. At yan lang din yung magiging kataga ko mga kabady. Ano mang pagsubok, ang susubok sa Kalingap, ano mang susubok at hamon ang hahamon sa atin, susuka lang tayo. Pero hindi tayo susuko. Kaya adya, laban kung laban basta't nasa tama lang at nasa totoo lang. At yan yung ating kataga din, na di bali na masaktan ka sa katotohanan, wag ka lang maging masaya sa puro kasinungalingan. So, mga kabady, hanggang dito na lang yung ating reaction at nagawa na natin ang part 2. So, abangan na lang yung next upload natin about sa reaction naman natin sa Edbri, kay Edo naman tsaka kay Bridget. Kaya abangan ninyo mga kabady. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe mga kabady at huwag kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo palagi sa aking mga latest upload, latest reaction. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa kung anong merong upload ako. At ang sulok man kayo ng mundo, mag-ingat kayo palagi, hindi ko na kayo maisa-isa. Ingat kayo lahat at keep safe sa lahat ng mga kababayan natin sa Pilipinas na nakakaranas ngayon ng baha. Kung saang magbanda kayo sa Pilipinas dyan, mag-ingat kayo palagi mga kabady at mga Kalingap. So hanggang dito na lang. God bless mga kabady at to God be the glory sa ating lahat. At bago nating tapusin itong video na to, isang malaking saludo yung maibibigay ko kay Kuya Marciano. Magaling yung idea na ginawa mo na mag-interview sa ibang kababayan natin at nang marinig din natin kung ano man yung hinanaing nila at kung ano man yung pwede nilang maging advice sa both sides. So Kuya Marciano, tuloy mo lang yan at dito lang din kami nakasuporta at gusto ko din magpasalamat kayo sa iyo Kuya Marciano TV. Napakabait mong tao at nandyan ka din para tulungan ako at alalayan ako. So mabuhay ka Kuya Marciano at ingat mga kabady. God bless.